Ayan, no? So magandang umaga sa inyong lahat. Merry Christmas. Yun, no? Sino dito nakapag-decorate na sa bahay nila? Wala pa. Ayun, so bibili pa lang kami ng pan-decorate. Yan. Kahit Christmas light lang, okay na. So ngayon, nandito tayo sa Christmas season and yung mga topics natin ngayon about giving, about love, peace, joy. Ngayon naman, ang topic natin is about the humble king. Ano kaya yung nito tema? May makakahula ba ng tema natin? Humility? Ano yun? Humility. Humility. Ayan, no? Kasi maganda from time to time, we are reminded, tama, ng humility ng Panginoon. At talagang napakalalim ng humility ng Panginoon. At talagang i-reveal ng Panginoon yung tinatawag nating pride. Kasi yan yung kabaliktaran ng humility. Tama? Pride. Sino dito mapapride? Nako, sa sobrang pride, hindi nagtaas. Ayaw umamin. Ayan, lahat tayo merong pride. Okay? Natural sa ating mga tao na meron tayong pride. Ayan, so wag na kayong tumanggi. Okay? So ang key verse natin ngayong umaga na to, no, is Philippians 2:5-8. Basahin lang natin. In 3, 2, 1, go. You must... Nakatingin ako sa lamin. Okay, nauna ako. Okay? In 3, 2, 1, go. You must... Next. And died a criminal's death on a cross. Ayan. So, ang babasahin natin dyan, that's the gospel. Tama? Yan yung humility na pinakita sa atin ng Panginoon mula sa trono niya, bumaba dito sa lupa, di ba? Talagang hindi siya pinanganak sa ospital, sa palasyo, pero pinanganak siya sa lupa. Kung alam niyo lang, yung kainan ng mga cattle, sa mga kambing, ng mga tamuran, yung ano ba tawag na? Baka. Mga baka, kainan nila nasa floor. Tama yung tinatawag nating manger or manger. Doon pinanganak si Kristo. Talagang hanggang sa lumaki siya, nag-serve siya sa tao, hanggang sa namatay siya for us. That verse, Philippians 2:5-8, that's the gospel. And God did it para sa atin. At ang maganda, sa humility ng Panginoon, talagang i-reveal nito yung pride sa buhay natin. Maybe ngayon, hindi ka aware na merong pride sa buhay mo. Ngayon, i-reveal. Alam nyo, ang mundo, namilangaw kasi, no? Naligo naman ako. Yan. So alam nyo, sa mundong to, ang daming prideful na tao at selfish na tao. Tama? Bawasan natin? Bawasan natin ngayong umagang to, okay lang? Ayan. So maganda, yung mensahe na to, hindi lang ma-admire tayo, pero baguhin ito the way we live our life. Tama? Tama, yes. Ngayon, speaking of pride, kasi masyadong matalino si Satan eh. Pinakamatalino yan eh. Kahit sa technology, ginagamit niya unti-unti na tayo talaga yung unti-unting nagkikrip o sumisilip yung pride sa pintuan. No? Parang imagine mo na lang dyan, nakabukas. Onte, mga 1 inch, tas merong mata. Yan yung pride nakatingin, ano? Nag-aabang lang kung kailan ka susunggaban. Diba? Naghihintay ng chance para tayo ay i-devour. Ganyan si Satan eh, sobrang galing, sobrang talino. And he can use lahat ng bagay. Kaya kailangan maging maingat tayo. O dun sa mga devices and tricks ni Satan para hindi tayo mahulog paulit-ulit sa pride. Okay? Now, naalala ko lang dati, no, kasi makikwento ko lang sa inyo. Nung bago akong Kristiyano, talagang tinanggap ko yung Diyos bilang aking tagapagligtas. Gusto ko siyang makilala to the point na I enjoyed reading the Bible every day. Alam ko, naranasan niyo yan. Talagang you are very on fire. Meron kang matinding desire to know Jesus. Tama? Ito ko naman, ganoon din ang ginagawa ko noon. I read the Bible every day. Wala pa akong responsibility sa simbahan. Talagang mahal ko lang yung Diyos. Pumupunta ako every Sunday sa simbahan. Diba? Kung merong events or
sabi natin fellowship, mapa-Wednesday, mapa-Sabado, pinupuntahan, no? Attender pa lang. And I love reading the Bible because I love Jesus noong mga panahon na yon. And dumating sa punto na may mga tao sa simbahan, ba may potential tong batang to ha. Ba pwede. Bigyan nga natin ng responsibilidad. Alam niyo nangyari nung binigyan ng responsibility, binigyan ng sige mag-lead ka, sige magturo ka, to the point na sige mag-preach ka sa harapan. Then one time, I'm reading the Bible, ang motivasyon ko, hindi ko na makilala yung Panginoon. Alam niyo ano motivasyon ko na lang? Kailangan kong magkaroon ng babasahin araw-araw, kailangan magkaroon akong devotion araw-araw. Bakit? Kasi para hindi ako maubusan ng sasabihin sa pulpito. Alam niyo, walang problema kung ginagawa ko yun. Kasi I want to improve myself para sa bagay na ginagawa ko, sa calling ko. Pero kung ginagawa mo na lang yun para preserve yung sarili mo, para i-preserve yung status mo, at hindi na para sa Panginoon, that's pride. Alam niyo, hindi lang yan nakikita sa simbahan, sa bahay din nakikita yan, sa marriage nakikita rin yan, sa trabaho nakikita din yan. Kahit saan ka pumunta, makikita mo yung pride. Tama? Kasi ano ba ibig sabihin ng pride? Ang ibig sabihin ng pride is what? Self-exaltation. Self-preservation. Tama? We want recognition sa ibang tao. Ngayon, kung ang ginagawa natin yung mga bagay kasi gusto natin ma-recognize, gusto natin ma-promote yung sarili natin, gusto natin makita ng ibang tao, gusto natin yung palakpak ng ibang tao, ng maraming tao din, that's pride. So talagang, nung na-realize ko na nga Panginoon, mali na. Tama yung ginagawa ko, na pinapabuti yung sarili ko para sa mapabuti ko yung aking calling, pero mali yung puso ko. Dapat babalik pa rin ako, ginagawa ko to because mahal kita. So, I read the Bible, mula nung araw na yon, seeking Jesus. Wala nang iba. Minsan ganyan din sa ministry, nama. Ba, magaling to, nag-workshop. No? Bigyan nga natin, pakantayin nga sa banda to. Diba? Minsan ganyan. Ba, magaling na, may isang kanta na, mayroon ng 2 kanta. Diba? Hanggang sa na-pressure na, hindi ko na alam yung kanta, mahirap na yun. Hanggang nagpa-practice ka na. Tama? Pinakakabisado mo na yung kanta. Naku, baka mapahiya ako sa harapan, etc. Baka magkaroon ako ng maling tono, etc. To the point na pressured ka na, di mo na yung ginagawa para sa Panginoon, ginagawa mo na lang para hindi ka nakakahiya sa harapan. That's pride. Alam nyo, maraming ganyan eh. Maraming ganyang klase ng kwento. And kailangan natin talagang makita yung area ng buhay natin kung saan nakasilip yung pride at kailangan nating alisin. Kasi unang-una, walang pride. It is very toxic sa kahit anumang klaseng relasyon. Kasi ang pride, pinaiiral niyan yung ego. Diba? Yung pride, pinaiiral. Ano ba ibig sabihin nun? Pag sa argumento, debate, I will never back down. Parang ganyan eh. Pag may kaaway mo yung asawa mo, I will never back down. Diba? Lalaki, babae, I will never back down. Diba? Sa argumento. Kaya naman, pag nasa trabaho ka, nasa ministry ka, nasa labas ka, o nasaan ka man, may ego ka, kailangan kong patunayan yung sarili ko. Ganyan ang pride eh. Kailangan natin hubarin yung pride na kailangan natin isurrender yan sa Panginoong Jesus. Yung mga time na yun, I'm very proud kasi talagang I love Jesus talaga noon. And naalala ko, sobrang tagal na ng panahon, siguro 10 taon na. And nasa Diosdado, Makapagal High School tayo, di ba? And then one time, merong segment ng service, that Saturday, merong tayong segment sa service na merong isang tao na pwede siyang mag-share ng kanyang blessing o pwede siyang mag-perform na kahit anong gusto niyang i-perform, pwede siyang kumanta. Di ba? Meron tayong ganyang segment before eh. Kung naalala niyo. So merong isang tao pumunta doon and yung tao na yon kumanta. Kumanta siya, wala sa tono. Pag may kumanta na wala sa tono, di ba, nung una tinatawanan natin, di ba? Yan, may naroon ako naalala, nakaraan, kumanta daw sa sinihan eh. Ay, hindi. May nag-react. Ayan, di ba? Pero nung time na yon, wala siyang background, wala siyang backup singer, wala siyang banda, siya lang, at yung out of tune niya na boses. Pero, nung habang kumakanta siya, hanggang natapos yung kanta niya, talagang wala akong masabi. Alam kung bakit? Kasi nakita ko yung pag-ibig niya kay Kristo.
At napatanong ako, nainggit ako. Ang sabi ko, meron pa palang tao na mas mahal si Kristo the way na kesa sa kung gaano ko kamahal ang Panginoong Diyos. And until now, pag tinitignan ko siya, nakikita ko siya sa Facebook, he is very consistent sa pagpursu kay Jesus Christ. Nakakatuwa. No? Alam mo ang Panginoon, hindi yan titingin dun sa performance mo. Hindi yan titingin sa performance mo kung gaano ka galing, kung gaano ka, ano yung mga bagay na na-achieve mo sa mundong to. Hindi. Hindi siya titingin sa performance, sa mga bagay na na-achieve mo. Alam siya titingin kung gaano karami yung sinurrender mo para sa Kanya. Ganun ang Panginoon. Ganun niya tayo tignan. Kasi sa panahon natin ngayon, ang daming tao na naghahanap ng self-validation. Tama? Sobrang daming tao. Ginagawa niya. Alam niyo, si church, yung value natin, wag mong hanapin sa ibang tao. Binigay na yun sa'yo ng Diyos. And it will be rebuilt today. Kasi, ang value natin, kung ano yung sinacrifice ni Jesus for us. It's very important for us to know yung lalim ng humility ng Panginoon. Alam mo kung ano yung value natin? Yung trono ng Diyos, yung corona ng Diyos, yung glory ng Diyos, even His life. Iniwan niya for us. That's our worth. Kaya hindi na natin dapat hanapin yung validation sa ibang tao. Yung ating worth sa ibang tao kasi ibinigay na sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Now, dahil tayo mga tao, we always seek recognition, self-preservation, and validation. Yan ang pride. Now, I want you to ask this question. Hindi ko alam kung natanong nyo na ito sa sarili nito. Na-try mo na ba isang beses na sa isang lugar na private, na ikaw lang mag-isa, and you ask yourself, ano yung pagkakaiba namin ni Kristo? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Or never pa? Alam mo yun, napakadaling kumuha ng time na ikaw lang mag-isa. Paggabi, pagtulog na ang lahat, bago magising yung mga tao, meron kang oras para kausapin yung Panginoon. And ask the question, who are we or who are you compared to Jesus? Alam, napakagandang tanungin yung mga bagay na yan. Kasi pag na-realize mo yan, wala tayong excuse para pairalin yung pride natin. Pag kinumpara natin yung sarili natin sa Panginoon. Bakit? Sino ba tayo? We are finite. Tama? We are bounded sa laws ng mundong ito. We are bounded by time. We are bounded by matter, by mortality. Namamatay tayo. We are very finite. Tama? E ano ang Diyos? He is infinite. He is the King of Kings. He is the one true God. He is the Lord of all creation. Nagsalita siya, boom, universe. Tama? Boom, life. Infinite. Outside of the boundaries ng mundong to. Kasi pati yun, creation, part ng creation niya. He is eternal. And yet, He gave it all for us. Kaya pag inumpisa natin ikumpara yung sarili natin sa Diyos, sa Panginoong Jesus, yon. Doon natin marirealize yung totoong pag-ibig niya. Doon natin marirealize, wala tayong excuse para pairalin yung pride natin sa buhay natin. Amen? Amen. We live in a world that's obsessed with power, pride, and position. Jesus, who has everything, stepped down, chose humility over glory, servanthood over recognition, chose death so we might live. Now, pag-aaralan natin yung, himay-himay natin yung verse ng Philippians 2:5-8. Unang-una, He left His throne. Sabi sa Philippians 2:6-7, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, what? He gave up His divine privileges. Alam nyo, mahilig ako magbasa ng manga ngayon eh. And mahilig din ako manood sa Netflix ng mga animes about yung mga, alam mo yung mga isekai, nga ganyan, no? Sino dito nanonood ng mga animes?
Kasi alam mo ba't may mga ganong klase ng tema ng panoorin or entertainment? Kasi maraming tao gustong bumalik sa nakaraan, sa past. Di ba? Kung meron kang pagkakataon na bumalik sa past at meron kang option, siyempre gusto mo mayaman, di ba? Gusto mo, ganito, ganyan, komportable. Tama? Alam niyo ba, merong kakayahan ng Panginoon na gawin yon? Tama? Na ganun yung gawin niya, imbis na sa pamilya ng hari, doon siya sa pamilya ni Mary and Joseph. Instead na sa palasyo ipanganak, saan siya pinanganak? Doon sa mabaho, mabantot, maduming lugar. Tama? Pero hindi eh. Diba? Iniwan niya lahat eh. Iniwan niya yung kanyang trono, yung kanyang corona. If you're going to read the book of Revelation, milyong-milyong anghel, hindi mabilang na anghel, kumakanta, Holy, Holy, Holy. Iniwan niya lahat. Tama? Iniwan niya lahat. He left His throne for us. He did not cling to His divine privileges. He didn't stay where it was comfortable. Jesus, He stepped down. Sa Kanya na lahat, iniwan niya lahat. Pero tayo, meron tayo, hindi tayo perfecto, di ba? Ang dami nating mali, lagi tayong nagkakasala. Pero saan tayo nagkikling? Saan? We fight for what? Recognition, self-preservation, self-exaltation. Mapatrabaho man yan, mapapamilya man yan, no? Mapaministry man yan, sa lahat. That's what we fight for. Alam nyo, church, surrender it all to God ngayon. Surrender it all to God ngayon. Tanggalin natin yung pride. Wala tayong excuse. Huwag nyo sa akin sabihin, nako, pastor, Diyos yun eh. No. No, wag ganon. Wag ganong klaseng attitude. Ang tamang attitude, Diyos siya. Pero ganon ang ginawa niya. Wala tayong excuse, church. Wala tayong excuse. Alam nyo kasi, tayo mga tao, lagi na yung nagde-demand eh. Ito, deserve ko ganyan. Deserve ko na ganito, dapat ako i-treat, di ba? May mga ganyan tayong eksena sa buhay eh. Alala ko one time, di ko alam kung ilang beses na ito nakwento sa church. Si JP, JP, sample ka. Ewan ko MRT, nasa jeep kami noon. Nasa Manila, pauwi. And then, kasi na pa itong langaw na ito. And merong mga, di ko alam kung badyaw ba yun? At, Gudyaw, mga gudyaw na, alam mo, usok-usay ngayon, di ba? Nasa jeep sila. Kami naman ni JP, naglilimos sila. Kami naman ni JP, hindi kami nagbibigay taglang pera kapag gano'n. Kasi pag pera, pwedeng pang yosi, di ba? Pwedeng pang bili ng rugby, pwedeng gawin sa mali, kasi marami kang pwedeng gawin sa pera eh. So, ibibigay namin, pagkain. Wala kami gagawin sa pagkain eh. Kakainin mo lang yun. So, pagkain, meron siyang pagkain. Bait-bait, thank you. Tapos paglabas pagtalon ng jeep, nakaganon na Nagano kay JP, paglingon ni JP dun sa side ng jeep, nakaganon pa rin. Para mo to, para. Joke lang. Di ba? Minsan, di ba, may mga gantang eksena sa buhay na, hindi ka grateful sa akin, hindi ka na makakaulit. Hindi ka nagpapasalamat, hindi ka na makakaulit. Ganyan pala ugali mo, hindi ka na makakaulit sa akin. Tama? Kaya mo ba na bigyan ulit yung mga ganong klase ng tao? That's the reality. Di ba? Mahirap. That's a struggle. Napakahirap nun. Sinaktan mo ako eh. Ito yung deserve mo. Hindi ka nagpasalamat sa akin, hindi ka na makakaulit. Di ba? Pero hindi naman ganun yung pinakita sa atin ni Kristo eh. Kung ganun yung attitude ni Kristo, wala na tayo. Hindi siya bababa. Di ba? Because, bakit? Ano bang ginawa natin? Nung pumunta siya dito sa lupa, pinakako natin sa krus eh. Tama? He was beaten, he was mocked. Talagang hindi lang ibang klaseng pagkamatay. Iba namamatay sa ospital, minsan di ba, nasa habang tulog, hindi na nagising. Pero yung Diyos, iba yung pagkamatay niya, sobrang hirap eh. Hindi lang siya namuhay humbly, namatay din siya humbly. Sobrang sakit, sobrang hirap. Just for us. Ano yung excuse natin, simbahan? Alam nyo, dapat natin ipairal o lagi tayong tumingin sa Panginoon.
Kasi talaga para sa akin, napakaganda and very personal talaga itong message natin ngayon. And dapat bago tayo umalis sa lugar na to, i-surrender natin sa Panginoon. At talagang iwanan natin yung pride natin at humility lang. Talagang i-challenge mo this week sa mga susunod na linggo, buwan, taon, sarili mo. Pag mayroong taong difficult person, ano sabihin ko mayroong difficult person na kahit na nasaktan ka na, kahit na hindi siya ganun, alam mo, hindi siya, yung expectation mo na pag binigyan mo talagang appreciative, meron talagang hindi ganun Pero bibigyan mo pa rin. Kahit hindi siya deserving, magkakaroon ka pa rin ng interest. Hindi ka magka-cancel out. Alam mo, yan ang problema sa ating mga tao. Pero wala tayong excuse because Jesus, who has everything, iniwan niya para sa atin. Wala tayong excuse. Pangalawa, he was born in humble circumstances. In Philippians 2:7, sabi rito, he took the humble position of a slave and was born as a human being. Jesus was born in a manger, identified with the lowly and the ordinary. Ayan, so na-explain ko na kanina kung ibig sabihin ng manger. Gawa yan sa putik na nilagyan ng mga tuyong damo para tumigas. Nasa sahig. Di ba? Doon pinanganak si Kristo. Naalala ko yung anak ko pinanganak sa ospital. Komportable. Yung iba nanganganak, tabi-tabi pa. Di ba? Pero mas maganda pa yung kanilang kalagayan kaysa sa kalagayan kung paano pinanganak sa Panginoon. Napaka-unsanitized, napakadumi, napakabaho. Di ba? Nakapunta na ba kayo sa farm? Ang baho ng itik, ang baho ng kambing, no? Grabe. Hindi ko ma-imagine yung anak ko si Raya, ganun ipapanganak. Pero alam nyo, may choice ang Panginoon kung saan siya pwedeng ipanganak, pero doon ang pinili niya. Alam nyo kung bakit? Kasi gustong ipakita sa atin ng Panginoon na hindi siya namimili ng tao. Hindi lang mayaman, hindi lang powerful. Ang gusto niyang i-reach out hanggang sa pinaka-mababang tao, hanggang sa pinaka-mataas. Walang pinipili ang Diyos. Kung ginawa yan ng Diyos, sa atin din. Tama? Kasi minsan meron tayong pride Alam niyo, isa sa mga pride natin, pag hindi ka pasok sa standard ko, huyo ka. Cancel ka. Ay, hindi ka ganito. Ay, hindi ka graduate. Ay, hindi ganito yung trabaho mo. Ay, hindi ganito kalalim yung bulsa mo. Ay, ganito, ay, ganyan. Meron tayong mga ganyan. Ay, hindi ka pogi. Ay, hindi ka maganda. Di ba? Ay, nandyan ka. Andito ako. Minsan may mga ganyang standard tayo ng church. Huwag ganon. Huwag ganon. Kasi ang Panginoon namatay para sa lahat. Let us extend our grace sa bawat isa. Lalong-lalo sa mga kapatid natin na mananampalataya. Okay? Wag natin hayaan na meron tayong nai-ignore na tao na mag-isa, alam mo yun, na napapabayaan, alam mo yun. Kasi ang Panginoon, hanggang sa pinakababa na klase ng tao, hanggang sa pinakamataas ang gusto niyang abutin. Huwag tayong mamili. Jesus Christ is very selfless. Very, very selfless. Yung mga tao noon na inaayawan o ang tawag mo ron, inaalisan ng crowd kasi may sakit, baka mahawa, etc., etc. Si Jesus, nilalapitan niya yung mga tao na yun. He lived humbly among us. Pangatlo, he became a servant. Una, iniwan niya yung lahat ng kanyang pribilehiyo bilang isang Diyos. Pangalawa, he was born in humble circumstances. Pangatlo, he became a servant. Hindi doon natapos na, sabi sa Matthew 20:28, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Jesus did not only live among us, but also served others selflessly. Ganyan yung Panginoon. Isa sa mga magandang ginawa ng Panginoon ay paano niya hinugasan yung paa ng mga disciples. Kung ikaw, ilalagay mo yung sarili mo bilang isang hari, dito sa Pilipinas, para makarelate tayo, imagine ikaw yung presidente o anak ka ng presidente. Diba? Gusto mo merong special treatment sa'yo, tama?
Pero ang Panginoon na meron ang lahat, na deserve ang lahat, talagang ginawa niyang mag-kneel at mag-serve. Alam niyo ba, noong unang panahon, yung paglilinis ng paa, yung ganong klase ng trabaho, deserve yon sa lowest kind of servant. And God did it. God did it. Jesus did it. Hindi lang siya namuhay dito, pero namuhay siya bilang isang servant. Pang-apat, pinakahuli, He died for us. Philippians 2:7-8, sabi rito, when He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God, and what? And died a criminal's death on a cross. The Son of Man came to give His life as ransom for many. Jesus humbled Himself to the point of death on a cross, paying the ultimate price of our salvation. He didn't just live humbly. He died humbly. Kasi grabe yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus, no? Kung pipiliin ko mamatay, gusto ko na lang tulog ako, hindi na lang magigising. Maraming gusto ganun, di ba? Sana na lang sa ospital. Sana hindi sa sakit, sana hindi mahirap, sana, di ba? Sana peaceful. Pero Panginoong Jesus, nako, because yung cross, nako, it is very humiliating, very shameful. Yung cross, noong unang panahon, it is reserved for the worst criminal. And yet, that's the kind of death na pinili ng Panginoon. Jesus died for us. Jesus humbled Himself to the point of death, paying the ultimate price of our salvation. Paano naman tayo, Kristiyano? How often do we resist humility because it's uncomfortable and inconvenient? How often do we shy away from obedience when it costs us something? Sa atin, mga Kristiyano, pag mahirap na, pag masakit na, ano nangyayari? Alis na ako dito. Mahirap na eh. Nakakapagod na. Masakit na. Alis na ako rito. Alam nyo, Panginoong Jesus, alam niya lahat yung mga bagay na mangyayari sa Kanya, and yet, He willingly experienced it. Imagine pa lang kung paano ka pahuhirapan, no? Napakahirap. Alam nyo, Kristiyano, isa sa mga mahirap sa ating gawing tao, yung magsabi ng sorry. Totoo. Yeah? Aminin yung ating pagkakamali. That's pride. Pag di ka mahilig magsabi ng sorry, that's pride. Kapag hirap kang mag-admit sa mistakes mo, that's pride. Bakit may mga taong mahirap humingi ng tawad? Bakit may mga taong mahirap mag-admit sa kanilang mistake? Self-preservation. Di ba? Ganun lang yan. Self-preservation, that's pride. Naalala ko dati, nung bata ako, nakabasag ako ng glass sa bahay. Alam mo kung ginawa ko? Dahil takot ako sa nanay ko, nilagay ko sa basurahan. Kasi ako na yung nagsipag, tapo ko na yung basura. Bakit? So I want to preserve myself, di ba? I don't want to admit my mistakes. Papagalitan ako papaluin ako di ba? Ayoko ng sakit, masakit yon. Ang ginawa ko, tinapon, walang ebidensya. Bakit kulang dito? Malay ko dyan. Pagdating ng elementary, dahil sobrang kulit ko, nagtatakbuhan sa hallway, meron akong nabasag na paso. Sabi ng teacher ko, kailangan mong palitan yan. Pagdating sa bahay, may project kami. Ang ginagawa natin to preserve our status, para protektahan natin yung sarili natin, nagsisinungaling tayo. Hindi tayo nagsasabi ng totoo. We're trying to save ourselves. And yung one time, nung nagtatrabaho na ako, andito yung yung anak ng boss ko dati. No? And nagtatrabaho ko, nag-print kami ng maraming tarpaulin, and ako yung naglagay ng mga details, tapos yung mga information, etc., contact number. Ang laki ng pinaprint, ang daming tarpaulin, naipalagay na lahat saan-saan. After 1 week, nagtataka kami, kahit isa walang tumatawag. Tataka ako, isang linggo na, kahit isang text, walang inquire. Tignan ko, binilang ko yung number na ako po, 10. Pilipinas, 11 Di ba? 10 lang.
Talagang yung pawis ko nun, parang pawis ko ngayon. Kaya lang yung pawis ko nun, may kasamang giniginawa ko kahit mainit eh. Kamali ako, isang linggo na, magkano na yung pera na sana yun, no? Pasok na sana sa kumpanya yan, sayang. Dahil lang sa isang pagkakamali, dahil lang isang number, di ko na doble. Di ba? Wala akong choice. Hindi ko kaya i-save yung sarili ko. Paano ko i-save yun? Nakapost na. Nakalagay na. Wala akong ibang choice kundi humingi ng tawad. I-admit yung pagkakamali. Hindi ko na hinayaan na ibang tao pa yung magsabi, mag-correct. Ako na mismo yung lumapit. And I'm willingly accept kung ano man yung punishment, kung mapaalis, kung mapagalitan. Alam nyo? Nag-pray ako ng mga panahon na yun. And talagang nakakatuwa lang kasi talagang I admit my mistakes and I'm willingly accept kung ano man yung parusa na mangyayari, kung ano mang bulyaw na mararanasan. Pero nakakatuwa that day, yung boss ko nun talagang very calm. Okay, kamali ka? Okay, sure. Sige, gawin mo na lang paraan. Diba? So nakakatuwa lang. Instead na isave ko yung sarili ko, magsinungaling, etc. I admit my mistakes and God saved me. That moment. Di ko alam kung anong ginawa niya. Para hindi ako mabulyawan ng boss. Ganyan tayo mga tao. We want to save ourselves. Nagsisinungaling tayo. We want to preserve ourselves. That's pride. Walang problema. Kung nagkakamali ka, lahat ng tao nagkakamali. Admit your mistakes. Huwag ka masyadong ma-prideful. Diyos nga perfecto na, hindi nagkakamali Nauna nga yung pagkakamali natin Walang pride sa, inalis na yung pride for us Tayo pa, wala tayong kahit anong excuse. Wala tayong kahit anong excuse. Now, nakita natin yung humility ng Panginoon. Ano naman yung mga practical na bagay na pwede natin gawin para ma-practice natin yung humility? Sana hindi nyo iwan, sana hindi nyo lang i-admire yung message, hindi nyo lang i-admire yung Panginoong Diyos, pero sana hindi lang admiration, no? Sana i-follow natin ng Panginoon. Dahil yun yung utos sa atin ng Panginoon. Kung babalikan natin yung verse, sabi rito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Humility. Let us follow Jesus. Huwag lang natin i-admire sa sulok, no? Kaya, iwan natin anumang pride may meron tayo sa buhay natin. Unang-una, reflect God's heart through humility. Sabi sa Matthew 11:29, take my yoke upon you, let me teach you, because what? I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Grabe, no? Si Jesus lang may kakaya magsabi nun, I am humble. Sa panahon natin ngayon, sabihin mo, ipagsigaw, I am humble. Hindi, ambog ka. Di ba? Kasi siyempre, para masabi mong humble ka, dapat ibang tao magsasabi nun sa'yo, Tama? Pero Panginoong Hesus, di ba? I am humble. Sinabi ng Panginoon, siya lang may karapatan na magsabi niyan, church. Because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Jesus shows us that humility is an expression of His love. And humility begins with recognizing our need for God. Let's learn from Jesus, who was the gentle and kind, even when He had all the power at His disposal. Kailangan natin i-reflect yung humility natin. Alam nyo, itong mundong to, kailangan si Jesus Tama? Ang dami ng prideful and selfish na tao, bawasan natin, wag na tayong dumagdag. At ang mundo to kailangan si Jesus. And don't expect yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon na pupulutin yung Biblia at magbabasa. It's very rare na mangyari. Though meron, mga ganon. Lowest point ng buhay nila, they tried God, they pick up the Bible, they surrendered their life to Jesus. That's very rare. Pero most often, saan ba nakikita ng mga tao ng mundo si Jesus? It is through us. Church, it is through us. So let's practice humility. Ipakita natin yung humility. Ipakita natin yung worship, yung service natin. Because yan yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pangalawa, serve others as Christ did. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Jesus demonstrated humility by serving others even in simple tasks like washing feet.
Look for opportunities to serve. Alam nyo, hindi naman kailangan grand yung pagsaserve. Hindi naman kailangan heroic yung pagsaserve. Kahit as simple as listening, makinig ka lang, as simple as what? Pagpapatawad, as simple as being there sa mga taong kailangan ng presensya mo, enough na yan. Nakapag-serve ka na dyan. Hindi ko alam, baka meron kayong mga kapitbahay na mag-isa, meron kayong kaibigan sa Facebook na very depressing yung mga sinishare sa Facebook, sa kanilang My Day. Alam nyo, as simple as messaging them, giving encouragement, nakapag-serve ka na. Hindi kailangan grand, hindi kailangan heroic. Maraming tayong way para makapag-serve sa Panginoon. Simpleng-simple. Pwede ka magbigay ng oras para sa ibang tao. Presensya mo lang minsan, enough na. Approach mo lang minsan, enough na. Anong problema? Feeling ko may nararamdaman ka. Di ba? Tayo, minsan makikita natin, parang may problema to. Tingnan mo nga, parang may problema, kausapin mo nga. Minsan ganun eh. Di ba? So, pagka meron kang ganong klase ng, ang tawag mo rito, kalimutan ko yung salita eh. You are compelled to help someone, huwag ka na magdalawang isip, tulungan mo na. It's a way of serving other people. Hindi kailangan grand na kailangan mo maggastos ng sobrang daming pera. Kailangan, bago ako mag-serve sa Panginoon, kailangan mayaman muna ako. Hindi ganun. Hindi ganun. As simply as forgiving, as simply as pakikipag-usap, kamusta, as simply as being there sa mga panahon na kailangan ng tao. As simply as that. Pinakahuli, walk the path of salvation with gratitude. Ito yung tinatawag nating worship. Una, express natin yung humility sa mundo. Pangalawa, let us serve other people. Pangatlo, kailangan mamuhay tayo ng mayroong gratitude. This is what we call worship. Bakit dapat natin papurihan ng Panginoon? Bakit dapat natin i-worship ang Panginoon? Sabi sa Luke 10:20, rejoice because your names are registered in heaven. Tama? Jesus' humility wasn't just an act, it was the means by which He brought salvation to the world. And let this reality fill you with gratitude. Worship the King who humbled Himself to save you. And let your life reflect His love. Bow before Him not only with words, but in your actions. And napakaganda ng verse na to. Ito yung last verse natin. Though you have not seen Him, that's us. Wala pa nakakita kay Kristo sa atin, you love Him. And even though you do not see Him now, hindi pa natin siya nakikita, but makikita natin in the future, you believe Him and are filled with what? An inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Kaligtasan ng Panginoon, sobrang enough na. Pero minsan tayo, sobrang demanding pa. Tama? Kaya gusto ko ng ganito, Panginoon. Gusto ko ng ganyan, Panginoon. Ganito dapat, ganito. Ang dami natin dinedemand sa Diyos. Not unknowingly, hindi natin alam na sobrang enough na yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Marami pa nagtatampo pag hindi pinagbigyan ng Diyos. Mas importante ba yung bagay na hindi binigay sa'yo ng Diyos na pinagdadasal mo kaysa sa kaligtasan na binigay sa'yo ng Panginoon? Hindi. Lagi tayong merong dahilan para mamuhay. Talagang wino-worship ang Panginoon. Kaligtasan pa lang ng Diyos ay enough na. Amen? Amen. That's how we apply humility sa buhay natin. Reflect natin yung humility ng Panginoon. Tayo magiging light sa mundong ito. Serve others as Christ did. And pinakahuli, worship mo yung Panginoon sa buong buhay mo. And there's a lot of way to worship God. Hindi lang every Sunday, hindi every day. At pinakita yun sa atin ng Panginoon by serving other people. And this week, di ba? Meron kang opportunity to serve yung ibang tao. Alam mo, kahit hindi ka available ng time na yan sa magbili, mag-pack up, mag-prepare ng bibigay sa Sabado,
Kung available kang Sabado, punta ka lang, di ba? Kahit ubos na yung slot ni Ate Sheena sa mga tawag mo rito, volunteers. Pwede kang pumunta nun if you want your soul to be blessed. Makita mo yung saya ng pagse-serve. Amen? Amen. So yan tayo nagtatapos. Hiyain kayo bawat isa